Ang titulo ng pelikula ay Superman. Simulan na natin. Nagbukas ang pelikula sa Superman, nakilala rin bilang Clark Kent, na nasugatan sa yelo sa Arctic. At makikita natin na siya ay labis na dumudugo dahil sa resulta ng isang labanan. Sinusubukan niyang bumangon, ngunit sa lumalabas, wala siyang ganoong lakas upang hilahin ang sarili. Sa sandaling ito ay sumipol siya at out of the blue, dumating sa eksena ang kanyang aso na nagngangalang Krypto na mapaglarong tumalon kay Superman na parang humihiling sa kanya na bumangon. Ngunit iniabot sa kanya ni Superman ang kanyang balabal at naunawaan ang pahiwatig. Dinala siya ni Krypto sa isang lihim na lugar na kilala bilang Fortress of Solitude. Pagdating nila malapit sa pinto, bumukas ito at dumating ang ilang robot na nagdadala kay Superman sa isang surgical table. Para maibsan ang kanyang sakit, pinatugtog nila ang natitirang video message ng kanyang biological parents na sina Jor-El at Laura Logan. Sa video na ito, hinihimok nila siya na gabayan ang mga tao sa planetang Earth tungo sa isang mas mabuting buhay at paglingkuran sila sa abot ng kanyang makakaya. Dahil sa kanyang biglaang paglapag sa Earth, ang mensahe ay kalahating nawasak at sa makatuwid ay hindi niya nalaman ang kanilang kumpletong mga tagubilin. Di nagtagal, nasuri nila ang kanyang mga pinsala at nalaman na kailangan niya ang sinag ng araw upang pagalingin ang kanyang katawan. Kaya naman gamit ang ilang espesyal na instrumento, idinidirekta nila ang sinag ng araw sa mga nasugatang bahagi ng kanyang katawan at nakikita namin siyang sumisigaw sa sakit habang ginagamot ito. Pagkaraang bahagyang bumuti ang pakiramdam, nagawa niyang bumangon muli at nagsimulang umalis sa kuta. Binabalaan siya ng mga robot na hindi pa siya ganap na gumaling at sa kadahilan ng ito ay hindi magandang ideya ang pag-alis sa kuta. Ngunit siya brushes off ang mga ito at umalis sa venue na mabilis na lumilipad. Ngunit habang paalis siya, nakita siya ng engineer na ang trabaho ay hanapin ang pinagtataguan ni Superman. Ang makita siyang umalis ay nag-aalerto sa kanya tungkol sa lokasyon ng Fortress of Solitude. Sinubukan niyang makalapit sa kuta, ngunit naglaho ito sa ilalim ng mga yelo bago niya magawa. Nakakakita ng walang ibang pagpipilian, siya. Iniulat ito sa kanyang masamang amo, si Lex Luthor. Naiintindihan din namin na may masamang balak siyang dalhin. Pababa si Superman. Mabilis na lumipad si Superman patungo sa lungsod ng Metropolis. At doon siya nakaharap sa martilyo ng si Borevia, isang mabigat na nakabaluti na kontrabida na humarap kay Superman, na naghahanap ng kabayaran para sa interbensyon ni Superman sa pagsalakay ni Borevia sa Jumper. Sumasali sila sa isang brutal na labanan kung saan nabugbog si Superman ng martilyo ng Borevia. Ngunit sa lumalabas, siya ay pinatatakbo ni Lex Luthor gamit ang kanyang teknolohiya. Dito natin malalaman na sinanay ni Lex ang martilyo ng Borevia gamit ang mga simulation kung saan nakalkula nila ang mga kakayahan sa pakikipaglaban ni Superman at gumawa ng mga counter para sa bawat senaryo. Gamit ang pagsasanay na ito, madali niyang mahulaan ang susunod na galaw ni Superman at kumilos ng naayon. Gaya ng inaasahan, napakadaling matalo si Superman at bumagsak siya sa isa sa mga abalang kalye sa lungsod. Dito ay tinulungan siya ng isang lokal na nagngangalang Malik Ali na minsang tinulungan ni Superman habang nasa panganib. Ang martilyo ng Borevia ay lumulutang sa langit at nagbabala sa kanya na ito na ang kanyang huling babala at dapat siyang lumayo sa Borevia. Sinusubukan ng ating bayani na sundan siya, ngunit masyado siyang nasugatan para gawin ito. Marahil ay naiintindihan na ngayon ang kahalagahan ng kahilingan ng robot na ganap na gumaling sa loob ng kuta ng pag-isa bago bumalik sa labanan. Sa sandaling matapos ang labanan, nakita namin na ang martilyo ng Borevia ay bumalik at ang inhinyero ay bumalik sa lito kung saan ipinagdiwang ni Luthor at ng kanyang kasintahang si Eva ang kanilang tagumpay. Ang eksena ay pinutol kay Clark na isang mamamahayag sa Daily Planet at dumating sa opisina para lang malaman na ang pangulo ng Borevian na si Bill Jerkos ay tinanggihan ang anumang pag-atake sa Jumper at tinawag si Superman na isang banta sa sangkatauhan. Dito, nakipagkita rin si Clark kay Lois Lane, na tinutuya siya ng aminin ni Clark na nakakuha siya ng eksklusibong panayam kay Superman mismo. Samantala, ipinakita sa amin na si Luthor ay nakipagpulong sa mga opisyal mula sa Pentagon kung saan sinusubukan niyang hikayatin silang mamuhunan sa kanyang proyekto, na kinabibilangan ng pinakamakapangyarihang nilalang sa planeta na tinatawag na Ultraman. Ipinakita niya sa kanila ang isang pagpapakita ng kanyang mga kakayahan at ipinaalam sa kanila na ang Ultraman at Engineer, kasama ng mga espesyal na idinisenyong mandirigma na tinatawag na Raptors, ay maaaring patayin si Superman ng madali. Ngunit ang mga opisyal ay nagpahayag ng kanilang mga pagdududa tungkol sa plano ni Luthor dahil si Superman ay napakapopular sa mga mamamayan at ang pagpapababa sa kanya ay maaaring magdulot ng pampublikong protesta. Pagkarinig nito, Luthor,
Nagiging masama ang loob ngunit walang pagpipilian, kundi magpanggap na tinatanggap ang kanilang desisyon na huwag makipag-ugnayan kay Superman. Sa araw na yon, Lois pumasok sa kanyang tahanan at natuklasan lamang si Clark na naghahanda ng hapunan para ipagdiwang tulad ng kanilang pagkikita. 3 buwan na ang nakakaraan sa mismong araw na iyon at mula noon ay nagde-date sila. Niyakap nila ang isa't isa at naiintindihan namin na mahal nila ang isa't isa. Pagkatapos ng hapunan, nagbigay ng panayam si Clark kay Lois. Sa panayam, tinanong niya siya tungkol sa insidente sa Boravia kung saan pinigilan niya ito sa pagsakop sa Jar Emperor. Sagot ni Superman na ang kanilang militar ay sumasalakay sa ibang bansa at wala silang karapatang saktan ang mga sibilyan. Idinagdag niya na pagkatapos ng pagsira sa mga tangke ng labanan, dinukot niya ang presidente ng Boravilla at pinaupo sa isang cactus. Doon ay binalaan niya ito na kung susubukan niyang sakupin muli ang Jar Emperor, kailangan niyang sagutin si Superman. Kinu-question ni Lois ang kanyang mga aksyon at nagtatanong kung bakit hindi kumonsulta si Superman sa kalihim ng depensa ng Lithia bago kumilos sa kanyang sarili. Sinagot niya na may mga taong nangangailangan ng pagliligtas at sa makatuwid ay kinuha niya ang responsibilidad sa kanyang sarili na iligtas ang mga buhay na iyon. Sa paglipas ng panahon, ang pakikipanayam ay naging napaka-tense kaya nawalan siya ng galit at nagpa siya na iwanan ito sa kalagitnaan ng nakakabigo na si Lois. Naputol ang eksena sa pagdating ni Luthor sa Arctic Particular na kung saan natuklasan ng inhinyero ang kuta ng pag-iisa. Dito ay gumagamit siya ng hibla ng buhok ni Superman na natuklasan niya mula sa nakaraan. Pinangyarihan ng labanan upang buksan ang mga pintuan ng kuta. Sa pagpasok sa engineer at si Ultraman ay nagsimulang ibaba ang mga robot ng bantay isa-isa at makikita natin na pareho silang napakalakas at may kakayahan siyang maghubog ng mga nanobot ayon sa kanyang kalooban na ginagawang seryosong bantasa kanya kay Superman. Matapos mahulog ang mga gwardiya, dumating si Krypto at nagawa niyang kalmutin ang engineer sa mukha, ngunit gamit ang kanyang mga nanobots. Madali niyang nakuha si Krypto sa pamamagitan ng pag-suffocate sa kanya. Ang ganitong uri ng kalupitan ay nabigla sa kaibuturan ni Eva. Ngunit, wala siyang magawa sa sarili niya. I-post ito. Inutusan ni Luthor ang engineer na suriin ang lahat ng alien tech na naroroon sa lokasyong iyon. At sa lalong madaling panahon nalaman niya ang mensahe na ipinadala ng mga biolohikal na magulang ni Superman. Ngunit nalaman na kalahati ng mensahe ay nawasak. At sa hindi malamang dahilan, inutusan siya ni Luthor na itabi ang mensahe upang matiyak na hindi makikialam si Superman sa kanilang pagsisiyasat. Inutusan ni Luthor ang kanyang mga tauhan na magpakawala ng isang maliit na halimaw na maaaring lumago ng husto sa paglipas ng panahon. Gaya ng inaasahan, lumaki ang halimaw sa napakalaking laki na umaakit sa atensyon ni Superman. Sa isang punto ng oras, halos durugin ng halimaw ang isang aso sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit dumating si Superman sa tamang oras at iniligtas ang kawawang nilalang. Nagpapatuloy ang labanan. At malinaw na nakikita natin na ang balat ng kahindik-hindik na halimaw ay masyadong matigas kahit para kay Superman. Ito ay kapag dumating ang Justice Gang na binubuo ng isang lalaki. Nakilala rin bilang Green Lantern, Enner, Terrific, at Hawkgirl. Nakikipag-ugnayan sila sa halimaw. At iniligtas ni Superman ang mga pedestrian mula sa pagkakahuli sa labanan at kahit na nagliligtas ng isang maliit na ardilya para hindi masaktan. Nakukuha ng halimaw. Natalo at lahat ay nananatiling hindi nasaktan. Ngunit ito ay kapag si Luthor ay gumawa ng kanyang hakbang at nag-upload ng na-edit na video ng mga magulang ni Superman sa internet. Sinasamantala ang isang kalahating nawasak na mensahe. Binago ito ni Luthor ayon sa kanyang kalooban. Kapag tiningnan ng mga netizen ang mensahe, naliligaw sila na maniwala na si Superman ay ipinadala sa Earth upang pamunuan ang mga tao at upang ipagpatuloy ang kanyang angkan sa Earth sa pamamagitan ng paggawa ng maraming supling. Nakikita siya ng mga tao bilang isang nanghihimasok at pinarurusahan siya sa publiko. Ang lahat ng ito ay na-stream ng live at nakikita ni Lois ang lahat ng ito mula sa kanyang opisina. Sa loob ng gusali ng Justice Gang, hinarap siya ng Green Lantern tungkol sa video at inamin ni Clark na totoo ang unang kalahati ng mensahe. Ngunit nasira ang ikalawang kalahati sa kanyang pagpasok sa Earth at nagpapahiwatig na hindi niya makumpirma ang bisa nito. Ngunit nang tanungin siya ni Hawkgirl tungkol sa kung paano naging publiko ang video, napagtanto ni Clark na malamang na ninakaw ito mula sa Fortress of Solitude at nagmadaling pumunta doon. Sa kabilang banda, nakikita natin ang Pangulo ng Boravia na nagbigay ng press briefing kung saan tinondena niya si Superman sa pagsasabing gustong alipinin ni Superman ang mga babae ng Jumper at sa makatuwid ay pinipigilan si Boravia sa pagpasok sa lugar. I-post ito. Bumalik siya sa kanyang opisina. Ngunit sa aming pagkabigla, pumasok sa isang portal na humahantong sa isang pocket dimension na ginawa ni Lex Luthor. Dito,
Naiintindihan namin na siya ay kaswato ng masamang taong ito. Pumasok si Clark sa kuta at natakot nang makitang nasira ang lahat at nasugatan ang mga robot ng bantay na nakahiga sa paligid. Hinahanap niya si Crypto ngunit hindi niya ito makita kahit saan. Agad siyang lumipad sa Luther Corp at tinanong si Luther tungkol sa lokasyon ng Crypto. Ngunit itinanggi ni Luther na alam niya ang tungkol sa anumang aso at itinanggi rin ang pagpunta sa kanyang kuta. Para malaman kung nasaan si Luther. Sa pagtatago ni Crypto, isinuko ni Clark ang kanyang sarili at dinala sa isang lihim na base militar kung saan siya ay napilitang pumasok sa loob ng isang bulsa na dimensyon na pag-aari ni Luther. Doon siya nakakulong sa loob ng isang silid kasama ang isa pang preso na nagngangalang Metamorpho. Ipinakilala ni Luther sina Clark at Metamorpho. At dito natin malalaman na ang Metamorpho ay may kakaibang kakayahan ng ang pagbabago ng kanyang katawan sa anumang bagay na maaari niyang isipin. Para mapasuko si Superman at siguraduhin hindi siya makakataka sa bilangguan. Inutusan ni Luther si Metamorpho na gawing kryptonite ang kanyang kamay. Pinagbantaan siya ni Luther na kung sakaling hindi niya sundin ang kanyang mga utos, ang kanyang anak, na nasa pagkabihag ni Luther, ay magdurusa sa mga kahihinatnan upang mailigtas ang kanyang anak mula sa pinsala. Ginawang kryptonite ni Metamorpho ang kanyang kamay, na nagpapahina kaagad kay Clark. Nakikita rin natin na ikinulong ni Luther ang maraming iba pang mga bihag at itinago sila sa loob ng mga cubicle. Sa wakas, nakita ni Clark si Crypto at nabuhayan siya ng loob ng malaman na buhay pa siya. Sa kabilang banda, si Jimmy Olsen, isang batang photographer para sa Daily Planet at isang kasamahan ni Clark Kent, ay nagpaalam kay Lois na si Superman ay hawak sa loob ng pocket universe ni Lex Luthor. Dito natin malalaman na si Eva ang lihim na naglalabas ng lahat ng impormasyon tungkol sa karumal-dumal na mga gawa ni Luthor kay Jimmy. Upang iligtas si Superman, sinubukan ni Lois na makakuha ng suporta mula sa Justice Gang. Ngunit tinanggihan ito ng Hawkgirl at ng Green Lantern. Naniniwala sila na ipinadala si Superman sa Earth upang tuparin ang isang masamang layunin. Aalis si Lois sa gusali na nasiraan ng loob. At ito ay nang mag-alok si Emre. Terrific na tulungan siyang iligtas si Superman. Nagsimula sila sa kanilang paglalakbay sa isang T-Craft, na isang hover vehicle na pag-aari ni Emre. Terrific! Ang eksena ay bumaba sa bulsang universo kung saan dinala ni Lex at Basil Gerkos, ang presidente ng Boravia. Si Malik Ali ay bihag at tanong ni Clark. Tinanong nila siya tungkol sa kanyang pagpapalaki at gustong malaman kung ano ang nakatagong motibo sa likod ng kanyang pagdating sa Earth. Nang sabihin sa kanila ni Clark na walang nakatagong motibo at siya ay ipinadala sa Earth para sa isang mabuting layunin, si Luthor ay hindi naniniwala sa kanya at pinatay si Ali. Si Clark ay nasira nang makita ang isang inosenteng tao na namatay sa harap ng kanyang mga mata. Ngunit wala siyang nagawa dahil pinahina siya ng Metamorpho gamit ang kryptonite. Nang makita siyang nasira, iniwan ni Luthor ang eksena at ipinaalam kay Clark na babalik siya na may mga katanungan. Sa kabilang banda, nalaman namin na si Emre, Terrific ay naglagay ng mga nanobot sa loob ng katawan ng bawat miyembro ng Justice Gang at sa makatuwid ay nahahanap ang huling na italang mga coordinate ng Clark. Dumating sila sa base militar ngunit pinagbantaan ng mga gwardiya ni Luthor upang iligtas si Lois at ang kanyang sarili. Ginamit ni Emre Terrific ang kanyang mga sphere upang lumikha ng isang force field sa paligid ng Lois at nagpapatuloy upang gibain ang lahat ng mga paparating na gwardiya. Nakikita namin ang kanyang mga kakayahan at nakikita naming tinanggal niya ang lahat ng mga banta ng madali. Napinahanga si Lois. Di nagtagal ay nakatagpo sila ng isang portal at agad na naunawaan ni Emre. Gamit ang parehong mga sphere, nahack niya ang mga system at ina-activate ang portal. Hindi nag-aksaya ng oras si Lois at sinundan siya sa loob ng pocket dimension para iligtas ang kanyang nobyo. Sa kabilang banda, si Metamorpho, na hinimok ng pagkakasala sa pagkamatay ni Ali, ay nagpa siya na gawing normal ang kanyang kamay upang maibalik ni Clark ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa kanilang pagkadismaya, nalaman nila na maliban kung mayroong isang araw, hindi siya makakabawi mula sa mga epekto ng kryptonite. Sa makatuwid, nagpa siya ang Metamorpho na lumikha ng isang artipisyal na araw upang bigyang kapangyarihan si Superman. Sa sandaling nalikha ang araw, gumaling si Clark at agad na sinisingil ang isang bilanggo na bihag ang anak ni Metamorpho. Iniligtas niya ang bata at kasama si Metamorpho ay nagpa siyang tumakas sa dimensyon ng bulsa. Ngunit bago sila makatakas sa lugar, pinalaya ni Clark si Crypto at sumama rin ang aso sa trio. Ang eksena ay pinutol kay Emre.
Terrific na gumagamit ng kanyang May Spheres para hanapin si Clark. At ito ay nang ipaalam niya kay Lois na ang sukat na ito ay puno ng isang antiroton na ilog na humahantong sa isang black hole, na ginagawang lubhang mapanganib ang lugar. Habang sinusubukang makatakas sa sukat ng bulsa, si Clark at ang kanyang mga kasama ay nakaharap ng mga gwardiya ng bilangguan. Nagtagumpay sina Clark at Metamorpho na labanan sila. Ngunit sa panahon ng banggaan, aksidenteng natumba ang bata. Nagawa ni Clark na iligtas ang bata sa tamang panahon. Ngunit hindi binitawan ng mga gwardiya. At nagpatuloy ang laban. Matapos ibagsak ang lahat ng mga gwardiya, sinubukan ni Clark na tumakas sa Antiroton River. Ngunit nabigo ito dahil masyadong malakas ang agos. Tumatawag siya para sa Crypto, ngunit kahit na hindi niya magawang iligtas ang mga ito, dumating si Metamorpho at binago ang kanyang mga kamay na parang galamay ng isang octopus at sinunggaban si Clark at ang kanyang anak. Ngunit tila, kahit na yon ay hindi sapat upang iligtas sila mula sa pagsipsip sa black hole. Bilang huling paraan, lumiko si Clark patungo sa black hole at ginamit ang kanyang hininga upang pabagalin ang agos ng ilog, na nagbibigay sa kanila ng sapat na oras upang tumakas sa batis. Ang isa sa mga Sphere ay namamahala upang malaman ang lokasyon ng trio. At dito natin malalaman na ang portal ay bumagsak at mayroon silang napakakaunting oras upang makalabas sa dimensyon ng bulsa. Gamit ang gabay ni Emmer, Terrific at ng Sphere, lahat sila ay nakabalik sa Earth bago bumagsak ang portal. At lahat sila ay nakahinga ng maluwag. Nagpasya si Emmer, Terrific na manatili sa lokasyong iyon at mangalap ng higit pang impormasyon tungkol sa sukat ng bulsa. Ipinahiram kay Lois ang keycraft para maiuwi niya si Clark. Si Lois ay sumunod sa kanyang mga tagubilin. Siya sa kanyang mga magulang, sina Martha Kent at Jonathan Kent. At pinahiga siya para makapagpahinga siya at makabangon mula sa mga epekto ng kryptonite. Sa kabilang banda, natuklasan ni Luthor na si Superman ay nakatakas sa bilangguan at naging galit na galit. Nagtatampo siya sa kanyang opisina at binato pa ng lapis si Eva para paalisin siya. Nagkulong si Eve sa loob ng isang silid at sinubukang mag-set up ng isang weekend date kasama si Jimmy at bilang kapalit ay nangakong ibibigay sa kanya ang lahat ng patunay ng mga iligal na proyekto ni Luthor sa buong mundo. Ngunit sa aming pagkabigla, siya ay natuklasan ni Luthor. At bago pa niya maalis ang kanyang telepono, nagawa niyang pinindot ang send button at natanggap ni Jimmy ang marami sa kanyang mga selfie. Ipinadala niya ang impormasyong ito kay Lois. At pagkatapos matanggap ang mga imahe, natuklasan niya na ang background niya. Ang mga selfie ay naglalaman ng lahat ng mga dokumento na sapat upang ilagay si Luthor sa likod ng mga bar. Nagsisisi si Eva sa loob ng isa sa mga cubicle na nakakulong sa sukat ng bulsa. Isang galit na si Luthor ang nagbukas ng portal upang ibulsa ang universo na humahantong sa paglikha ng isang lamat sa Earth. Ito ang kanyang diskarte para akitin si Superman mula sa pagtatago dahil alam niyang kung nasaan man si Clark sa kasalukuyan. Susubukan niyang iligtas ang mga tao mula sa panganib. Kinaumagahan, nakita namin si Clark na nagising mula sa pagtulog kasama si Crypto na nakapatong sa kanya. Naiintindihan namin na siya ay ganap na gumaling salamat sa sinag ng araw. Matapos magising, si Clark ay nagkaroon ng mahaba at taos-pusong pakikipag-usap sa kanyang ama at ipinahayag ang kanyang mga pagdududa tungkol sa kanyang landas sa buhay at tungkol sa lahat ng kanyang mga aksyon. Dito nilinaw ni Jonathan Kent na ito ay ang mga aksyon ni Clark at ang kanyang mga pagpipilian. Ginawa siya sa kung ano siya ngayon. Idinagdag din niya na siya ay isang mapagmataas na ama at hindi niya maipagmamalaki ang kanyang anak. Ngunit si Martha Kent, ina ni Clark, ay sumabad sa pag-uusap at tinawagan si Clark upang makita ang balita. Ayon sa mga ulat ng balita, ang militar ng Boravian ay humahakbang patungo sa pagsalakay sa Jarper. Ang mga tao sa Jarper ay nagsusumamo kay Superman na itigil ang pagsalakay at umasa sa kanya. Bilang Clark, naghahanda na mag-ayos. Nilapitan siya ni M.E. Terrific at hiniling na sumama sa kanya upang isara ang lamat na patungo sa nilamon ang Metropolis. Sa Daily Planet, ipinaalam ni Lois sa kanyang amo, si Perry White, ang tungkol sa lahat ng mga plano ni Luthor, na suportahan ang Boravia sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng malalaking diskwento habang nagbebenta ng mga armas. Kapag nahuli na si Jarper, isusuko ni Boravia ang kalahati ng Jerer kay Luthor bilang kapalit ng kanyang mga diskwento. Kukunin ni Luthor ang petrolyo mula sa nakuha lupa at tatanggap ng multifold return bilang tubo. Ipinaalam din sa kanya ni Jimmy na si Luthor ang nasa likod ng martilyo ng Boravia at mayroon siyang mga peking social media account at gumagamit ng mga nahuli na unggoy upang mag-post ng mapuot na komento tungkol kay Superman. Idinagdag ni Lois na iniulat ni M.E.
Terrific na si Luthor ang nasa likod ng malaking lamat na kumakalat sa Earth at ang tanging layunin nito ay panatilihing nakikipag-ugnayan si Superman habang sinakop ng Boravia ang Jar Emperor. Inutusan ni Perry sina Jimmy at Lois na i-publish ang balita at pansamantalang sumakay sila sa T-Craft upang lumika sa gusali. Ang kaguluhan ay sumabog sa lahat ng dako habang ang mga tao ay nataranta at sinusubukang magmadali sa kaligtasan. Ngunit ang ilan sa kanila ay huli na. Isang babae ang sumusubok na umiwas sa isang bumagsak na gusali. Ngunit sa kasamaang palad ay nabigong umandar ang kanyang sasakyan. Dumating si Superman sa takdang oras at hinawakan ang bumabagsak na gusali ng sapat para makatakas siya. And post-escaping, she exchanges thankful glances with Clark. Sinubukan ni Emily. Terrific na i-hack ang Luthor Corp system at nagpasya si Superman na harapin si Luthor sa loob ng Luthor Corp. Ngunit ito ay kapag sila ay nakaharap ng Engineer at Ultraman. Napabagsak si Emily. Terrific sa isang hit at minamanipula ng Engineer ang kanyang mga nanobot para salakayin ang mga internal organs ni Superman. Partikular ang kanyang mga bukol. Sinubukan ni Clark na tanggalin ang mga nanobot. Ngunit nabigo itong gawin. Nang makita ito, nagbigay ng masamang ngiti si Luthor. Ngunit hindi pa handa si Clark na sumuko at lumipad ng mataas sa langit. At hindi naintindihan ang kanyang plano. Inutusan ni Luthor si Ultraman at ang Engineer na magbigay. Habulin. Ang tatlo ay lumilipad ng mataas sa langit kasama si Clark na nawawalan ng hininga sa bawat segundong lumilipas. Sinusubukan nilang pabagalin siya sa pamamagitan ng paghawak sa kanya. Ngunit hindi sumuko si Clark at sa huli ay umabot sa espasyo. I-post na binaligtad niya ang kanyang sarili at sumisid patungo sa Earth. Ibinababa ang dalawa pang kasama niya. Sa wakas, bumangga sila sa lupa. Ngunit iniwan siya ng Ultraman bago siya bumangga. Nagpadala si Luthor ng mga drone sa loob ng butas sa lupa. At nakita namin na ang Engineer ay malubhang nasugatan sa pagkahulog. Ngunit nakaligtas si Clark. Bumalik si Clark sa kanyang mga paa at inilabas ang lahat ng nanobots. Ay naka-deactivate na ngayon. Pero laking gulat namin. Nakita namin na nakaligtas din si Ultraman. Ibig sabihin, malayo pa ang laban. Sa isang nakakagulat na twist ng mga kaganapan, tinanggal niya ang kanyang maskara at nakita namin na ang Ultraman ay may parehong mukha bilang Superman. Inihayag ni Luthor na siya. Lumikha ng isang clone ng Superman gamit ang isang hibla ng kanyang buhok. Pero may depekto ang clone. Ang Ultraman ay pipi at kailangan bigyan ng mga utos habang nakikibahagi sa labanan. Si Clark ay nakakakuha ng isang mahusay na pagkatalo mula sa kanyang kaaway. Ngunit dito ay isiniwalat niya na gaano man katalino ni Luthor ang kanyang sarili. Hindi siya mananalo sa digmaang ito. Idinagdag ni Clark na tinawagan niya ang Justice Gang para sa tulong sa pagtigil sa pagsalakay ng Jumper. Lumipat ang eksena sa Jumper at nakita namin ang Justice Gang na lumitaw at pinabagsak ang lahat ng mga sundalo ng madali. Dumating din si Metamorpho sa pinangyarihan at bumaba ng ilang tangke. Nakuha ni Hacker si Basil Kirkos at ibinaba siya mula sa isang napakataas na taas na humahantong sa kanyang agarang pagkamatay. Ibinunyag naman ni Luthor na sinimulan niya ang pagsalakay ng Boravian dahil kilala niya ang Superman na yon. Makikialam at magpapatigil sa militar ng Boravian. Kaya pinipilit ang gobyerno ng Athia na sumang-ayon sa mga kahilingan ni Luthor na ibagsak si Superman para sa kabutihan. Idinagdag niya na naniniwala siya na dumating si Superman sa Earth upang saktan ang sangkatauhan at sa pamamagitan ng pag-alis sa kanya sa equation. Ginagawa ni Luthor ang sangkatauhan ng isang pabor. Napangiti si Clark sa kanyang mga salita at mahinang sumipol. Inaanyayahan si Krypto na sumali sa labanan. Agad na dumating ang aso sa pinangyarihan at hinarap si Ultraman sa labas ng Clark, na nagbibigay sa kanya ng kaunting espasyo sa paghinga. Sa isang matalinong galaw, inutusan niya si Krypto na kagatin ang lahat ng drone na ginagamit ni Luthor na binabantayan ang laban. At sumunod si Krypto. Kapag ang mga drone ay nawasak, si Luthor ay hindi makapagbigay ng mga utos sa Ultraman. At ito ay kung gaano siya kadaling matalo ni Clark. Wala nang ibang nakikitang paraan. Ipinadala ni Luthor ang kanyang mga Raptor, na isang pangkat ng mga tao sa mga espesyal na suite. Ngunit pinababa sila ni Clark ng napakadali sa kanyang init na paningin. Ngunit ang Ultraman ay hindi pa handa na sumuko at hinarap si Clark sa lupa at nabali ang kanyang braso habang iniipit siya sa lupa. Ngunit sa pagkakataong ito, sapat na si Clark. Siya. Inayos muli ang kanyang naputol na kamay at inihagis ang Ultraman patungo sa isang paparating na bus. Sa kalaunan ay dadalhin siya nito patungo sa rift at pagkatapos ay sa loob ng black hole. Kaya nagtatapos sa Ultraman ng tuluyan. Nasaksihan ang lahat ng ito sa mga channel ng balita. Natigilan si Luthor habang pinalakpakan ng lahat si Superman para sa muling pagligtas sa kanila.
Ito ang dahilan kung bakit nagpasya si Luther na panatilihin bukas ang lamat upang ang lahat ng sangkatauhan ay magdusa ng isang kakilakilabot na kapalaran. Para iligtas ang kanyang sarili at ang kanyang team. Inutusan niya silang magbukas ng isa pang portal para makapasok sila sa ibang pocket dimension at manatiling ligtas. Ngunit bago niya ito magawa, lumitaw sina Clark, Crypto at Ember. Terrific sa Luther Corp. Matagumpay na napigilan ni Clark si Luther mula sa tumatakas. At ito ay kapag sinisisi siya ni Luther sa pagsira sa lahat ng kanyang mga plano. Tinatawag niya itong alien. At sa pagkakataong ito, si Clark, itinutuwid sa kanya na siya ay hindi isang dayuhan. Ngunit isang tao tulad ng lahat. Ipinagtapat ni Clark ang lahat ng mga pag-aalinlangan sa kanyang isipan at inihayag na kung minsan ay hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ngunit sa kabila ng kalituhan, nagpapatuloy siya at ginagawa ang kanyang makakaya. Katulad niya. Tapos magsalita. Tumalon si Crypto kay Luther at nabali ang braso. Napasigaw si Luther sa sakit. Ipinakita rin ni NEA. Terrific ang kanyang mga kasanayan sa computer at nagagawa niyang isara ang lamat ng madali. Sa wakas, huminto ang sakuna at nasaksihan ni Luther ang lahat ng kanyang masasamang gawa na na-broadcast ng live sa balita. Nangangahulugan ito na si Lois at ang iba pang kawani ng Daily Planet ay nag-post ng katotohanan tungkol kay Luther online. Nang makitang nalantad sa publiko ang kanyang tunay na pagkatao, napaluha siya at sa wakas ay nanalo si Superman at inimbitahan si Metamorpho na sumali sa Justice Gang ng Green Lantern. Sa kabilang banda, ang lahat ng mga taong ikinulong ni Luther sa loob ng Pocket Universe ay nailigtas. At si Eve ay tumalon kay Jimmy upang ipahayag ang kanyang kaligayahan. Hinihiling niya na gugulin ang katapusan ng linggo kasama niya at wala siyang pagpipilian kundi ang sumang-ayon ng tahimik. Si Luther ay inaresto at dinala ng mga otoridad at lahat ay nakahinga ng maluwag. Muling nagkita sina Lois at Clark. At ibahagi ang isang mapagmahal na sandali. At ay post ito. Muling binisita ni Clark ang kuta ng pag-iisa na ngayon ay itinayong muli. Dito rin kami nakikita ng kanyang pinsan, ang Supergirl. At nalaman namin na ginugugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa ilalim ng pulang araw upang makaramdam siya ng lasing. Nagtatapos ang pelikula sa pagpapagaling ng mga robot sa braso ni Clark habang nagpi-play sa background ang kanyang mga childhood video. Kung gusto mo ang recap na ito,